Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal naming kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong si Malaginto. Parahang magkasabay na ibinaba ni Laytay Kano at Manoy Igme ang kanilang mga panabong at magkasabay nila itong binitawan sa lupang sahig ng sabungan. Hindi gumagalaw o nananatiling makikitang nakatayo lang ang nasabing bangkas. Ang nasabing bangkas na panabong, ngunit katulad niya kanoon rin kung titingnan ang aming Malagintong panabong. Tingnan mo ang dalawang mga panabong Buknoy. Pareho nilang pinakikiramdaman ang bawat isa. Ang tanong ni Mang Eloy sa kanyang kasamang hepeng nagngangalang si Buknoy, kung saan ay makikitang buong ingat na hawak ni Mang Eloy sa kanyang dalawang kamay ang kanyang nakamamanghang hiraw na panabong. Tama ka riyan, Mang Eloy. Pareho nilang pinakikiramdaman kung sino sa kanilang dalawa ang mauunang aatake. Ang sagot ni Buknoy, ilang sandali pa'y nasaksihan ng lahat sa kung papaanong marahang inihahakbang ng aming Malagintong panabong ang kanyang mga paa paikot sa kanyang katunggaling bangkas na panabong. Ngunit hinahabol siya ng tingin ng bangkas. Ang lahat ng mga tao sa paligid ng sabungay apurado nang mapanood kung ano ang susunod na mangyayari. Hanggang sa biglang nagkagulo ang lahat ng mga mamumusta, mga sabongero sa paligid ng sabungan dahil biglang inatake at pinalo si Malaginto ng bangkas na panabong. Napakabilis ng bangkas kung kumilos, napaka-agresibo. Sunod-sunod niyang pinalo si Malaginto at kanyang dinala sa gilid o harang ng sabungan si Malaginto. At hindi magawa-gawang kumanti ng mga pagpalo ng aming alagang si Malaginto. Dahil sa bawat pagtayo nito siya namang pagbagsak sa kanyang harapan ng nasabing bangkas na panabong. Pinsang Igme, nakita mo yan? Napakabilis at napaka-agresibo ng ating bangkas na panabong. Ang mahinang sabi ngunit banaag ng kasiyahang pagkakasabi nang magtataring si Mang Kanor sa kanyang pinsang si Manoy Igme. Dahil umaasa na ang mga ito matatalo na ng kanilang agresibong bangkas ang aming si Malaginto. Ngunit, Pinsang Kanor, totoo ang lahat ng mga nakikita mo sa ating panabong. Dahil sabyang ganyan niyang aming bangkas, kung makipagbakbakan, may bilis itong gaya ng sa pusang nakikipagtunggali sa kanyang kapwa pusa. Ngunit ang pusang tinutukoy ko ay hindi pangkaraniwang pusa, kundi isa itong inkantadong pusa. At hindi ito basta-basta. Napapagod hanggat nananatili ang bisa ng mutyang ikinarga natin kanina sa kanya. Ang mutyang balahibo ng isang inkantadong pusa. Ang mahabang paliwanag ni Manoy Igme sa kanyang pinsang magtataring si Mang Kanor. Ganoon ba, Pinsang Igme? Alam mo, hindi ko sukat akalaing totoo ang mga mutyang yon ng ating mga tiyuhin o ng aking mga tiyuhin sa Sorsogon. Oo, Pinsan. Totoo yun. At hindi gawa-gawa lang. At habang sila'y nag-uusap, ay nakamasid ang kanilang mga paningin sa dalawang mga panabong kung saan ay makikita ng hindi pa rin binibitawan ng mga pag-atake at pagpalo ng kanilang bangkas na panabong si Malaginto. Nako po, hito na yata ang katapusan ng Malagintong panabong na aking pinagkatiwalaang palagi ng aking mga perang pusta. Ang kinakabahang sabi ng isang mamumustang. Pumusta o nagtiwala sa aming Malaginto, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang katabing mamumusta ring. Ano ka ba pare? Hindi mo ba napapansin niyang si Malaginto sa bawat laban niya sa una pa lang ay palagi itong nagpapabaya, ngunit sa parting hulihan o maging sa gitnang bahagi ng kanilang bakbakay, nagpapamalas na ito ng mga hindi kapani-paniwalang mga pag-atake. Ang ibig mo bang sabihin pare ay, oo pare, magtiwala lang tayo kay Malaginto
at hindi masasayang ang ating mga perang ipinusta sa kanya. Alalahanin mo pare, si Malaginto ang tumalo sa ugis ni Tatang Pedro. Ang pangungumbinsi pang sabi sa kanya ng kanyang katabing mamumusta. Mang Eloy, nakikita mo ba si Malaginto? Mukhang delikado na siya sa bakbakan. Dahil nangalat na ang kanyang mga gintong balahibo sa sahig ng sabungan at medyo hinihingal na ito. Nakikita ko, Buknoy. Ngunit wala ka bang napapansin kay Malaginto? Ang alin at ano, Mang Eloy? Totoo ngang kulang na kulang pa ang iyong eksperyensya sa larong sabong, Buknoy. Totoo ang mga nakikita mo. Totoong nangalat na nga sa sahig ng sabungang ito ang mga gintong balahibo ni Malaginto. Ngunit nananatiling tuyo ang kanyang mga balahibo, maging ang kanyang katawan. Ang ibig bang sabihin mo ay, oo, Buknoy, ibig lamang sabihin niya ay walang saysay at parang pumapalo lamang sa hangin ng agresibong bangkas na panabong na yan. Sayang lang ang pisa ng mutyang balahibo ng inkantadong pusang ikinarga sa kanya ng magpinsa na yan, at saka hindi lang yan ang nakakapagtaka, Buknoy. Bakit po, Mang Eloy? Tingnan mo si Kano at ang kanyang mga kumpare o mga kaibigang o ang kanyang kaibigang magtatare, maging ang kanyang mga kaibigang nasa labas ng sabungan. Pansinin mo sila. Ang sabi pang muli ni Mang Eloy sa kanyang kasamang si Buknoy, at nagtataka nitong pinagmasdan ang itsura ni Itay at ni Mang Iko na nasa loob ng sabungan at maging sa iba pang mga kaibigan ni Itay at Dooy. Hindi. Bakit ganoon? Sa kabila ng kalagayan ng kanilang Malagintoy, nananatili pa rin silang kalmado at tahimik, Mang Eloy. Dahil si Malaginto, Buknoy, ang magtatagumpay ngayong araw na ito. Ang sagot pang muli ni Mang Eloy. Ang sagot pang muli ni Mang Eloy sa kanya. Muling lumagapak sa harang ng sabungan si Malaginto matapos niyang muling makatanggap ng mga pagpalo sa nasabing bangkas na panabong, at pagbagsak niya sa sahig ng sabungay, nakalublob na lamang ito. Dahilan upang ito'y dinakma kaagad ng sentensyador ng sabungan. Ganoon din ang nasabing bangkas na panabong. Kinuha niya ito sa kamay ni Manoy Igme at kanyang pinagharap o pinareho ng hihinamay. Nagawa pa rin gumanti ng pagtukas sa ulo ng agresibong bangkas si Malaginto. Ngunit bago bitawan ng sentensyador ang dalawang mga panabong, ay kanya munang sinuri o ng sentensyador ng sabungan ang kabuuan ng katawan ng aming Malaginto. At to'y, katulad ng mga nakaraang laban nitong si Malaginto, ay wala pa rin akong makitang ni isang tusok o tama ng tari sa kanyang katawan sa kabila ng mga ginagawang pagpalo sa kanya kanina ng pangkas. Tunay ngang napakahiwaga ng panabong na ito. Nooy nagtatakang sabi ng sentensyador sa kanyang sarili. At pagkatapos nooy, magkasabay na nga niyang marahang binitawan ang mga ito sa sahig ng sabungan. Tumalon ng napakataas ng bangkas at sinundan kaagad ito ng tingin ng aming Malaginto. Walang ginawang anumang hakbang si Malaginto. Inantay niyang bumulusok pa ibaba, palapit sa kanya ang bangkas. At nang may ilang agwat na lamang ito sa kanya'y, doon pa lamang ibinuka ni Malaginto ang kanyang malalapad na mga pakpak. Bumuelo ito at ito'y pumusturang parang papasagod sa naturang bangkas na panabong na nooy papalapit na sa kanya. Umangat sa lupang sahig ng sabungan ang dalawang mga paa ng aming Malaginto at pinunteriya kaagad ng kanyang kargadang tari ang katawan ng bangkas. Nagpalitan sila ng mga pagpalo sa ere, at nang silang dalaway bumagsak sa sahig ng sabungan ay malakas ang pinakakawalang mga pagpalo ni Malaginto sa naturang bangkas. Ngunit ayaw patalo sa kanya ng bangkas na kahit pa ilang beses itong pinatatalsik ni Malaginto papalayo sa kanya ay pilit pa rin itong bumabangon
upang gumanti at harapin si Malagintong Noe. Nakatayong brusko at nakatuon ang kanyang paningin sa bangkas nila Mano Igme. Hinihingal na at nanghihina na ang bangkas. Lagas na ang kanyang mga balahibo. Higit sa lahat ay basang-basa na ng dugo ang kanyang mga balahibo. Ngunit matapang ito dahil muli niyang nilapitan at pinalo si Malaginto. Ganoon pa may parang tao kung mag-isip itong si Malaginto. Dahil hindi niya ginagantihan ng mga pagpalo ang bangkas, iniiwasan lang niya ang mga pag-atake nito. Ang kanyang mga pag-ataking wala na sa direksyon at wala nang makitang pag-aasang magtatagumpay pa ba ito sa bakbakan. Hanggang sa naghiyawa na ang mga mamamustang nasa paligid ng sabungan nang masaksihan nilang lahat nang bigla na lamang bumagsak sa sahig ang kaawa-awang bangkas na panabong nila Mano Igme. Hirap na ito at maya't maya na ang pagbukas-sara ng kanyang dugoang tuka. Tad-tad ito ng mga tusok ng taring galing kay Malaginto sa iba't ibang parte ng kanyang katawan nang ito'y sinuri ng sentensyador ng sabungan. Kung kaya't idiniklara kaagad ng sentensyador ng sabungang panalong muli ang aming Malagintong panabong. Buhay pa naman ang bangkas, subalit ayaw na nitong gumanti ng pagtuka sa aming Malaginto. Natalo kami. Kaibigang, pasensya na, masyado kaming nagtiwala sa aming ikinargang sapin sa kanya. Ang mahinang sabi ni Mano Igme kay Tay Kano at kay Mang Iko nang sila ay nasa labas na ng sabungan at kasama ang kanyang iba pang mga kaibigan. Nakipagkamay naman sa kanila si Itay at pagkatapos ay, natalo man kayo o ang inyong panabong mga kaibigan, pero para sa amin, hindi lang kami ang panalo kundi tayong lahat dahil nakilala namin kayo at naging mga kaibigan. Ang sabi ni Itay, masasayang ngumiti at sumang-ayon naman ang lahat ng mga kaibigan ni Itay dahil sa kanyang mga sinabing yon kila Mano Igme at ganoon din sila Mano Igme. Masaya ang mga ito ng mga sandaling yon. Paano mga kaibigan kung mapagbibigyan nyo sana kami ay nais sana naming isama kayo sa aming tahanan upang makadlaming namin sa inuman? Ang alok sa kanila ni Itay. Ngunit walang problema sa amin yan kaibigan. At teka lang. Ito pala ang aming natalong panabong na isang bangkas. Iniabot ng marahan ni Mano Igme ang nooy ng hihinang natalong bangkas. Ngunit buhay pa yan kaibigang Igme. At sa tingin ko'y maaari pang mabuhay, di ba paring Tonyo? Ang sabi ni Itay. Sumagot naman itong si Mang Tonyo kay Itay at sinabi nitong, "Oo paring Kano. Tamang-tama, meron akong dalang kalahating boteng alak rito. Palagi ko itong dala para sa anumang trahedya. Hindi lamang para sa aming Malaginto kundi maging sa sinumang mga taong mangangailangan ng tulong ko." Nagtakat na hiwagaan itong sila Mano Igme sa mga sinabing yon ni Mang Tonyo. Subalit ipinaliwanag yon ni Itay sa kanila o ang ibig sabihin ni Mang Tonyo. Nga pala mga kaibigan, si paring Tonyo ay merong nalalaman sa paraan ng panggagamot. Mapa sa mga hayop man o may mapa sa mga hayop man na mayroong mga sugat o maging sa tao. At ang ginagamit niya ay ang tapang ng alak at ang kanyang mga orasyones. Akin na yang inyong nanghihinang panabong mga kaibigan. Ang sambit ni Mang Tonyo. Iniabot kaagad ni Mano Igme kay Mang Tonyo ang kanilang panabong na. Ang kanilang panabong, lumagok si Mang Tonyo ng alak na nasa bote at inipon sa loob ng kanyang bunganga. Pumikit at umusal ng mga kakaibang orasyon sa kanyang isip at pagdilat nito'y ibinugan niya sa mga sugat ng kanilang panabong ang alak na nasa kanyang bunganga. Kumulapag naman ang nasabing bangkas, naglilikot na ito sa kanyang kamay. Mga kaibigan, walang lason ng taring ikinarga ng aming kaibigang magtatari sa aming Malaginto. Kung kaya't ay mabilis na maiibsan ng sakit sa mga sugat ng inyong panabong.
At sinisiguro kong mamaya-maya lang ay babalik na rin ang kanyang lakas. Maswerte siya dahil lahat ng mga sugat niya ay malayo sa kamamatyan ng isang panabong. Ang paliwanag pang muli ni Mang Tonyo sa kanila. Kung sa bagay, tama ka riyan, kaibigang Tonyo. Mayroon kasing isang tusok lang ng tari sa katawan ng isang panabong ay tudas na kaagad ito. Ang sabi naman kay Mang Tonyo ng magtataring pinsan nila Mano Igme na si Mang Kanor. Pero bakit ayaw mong tanggapin, kaibigang Kano, ang aming natalong panabong? Dahil kaibigang Igme, hanggat buhay ang natalong nakatunggaling panabong ng aming malaginto at ito'y may pag-asa pang mabuhay, ay hindi ko ito tinatanggap. Ibinabalik ko ito sa may-ari. Naliwanagan silang lahat sa mga sinabing yun, Itay. Paano? Tayo na mga kaibigan sa aming tahanan. Sige paring Kano. Tayo na mga Otol at Pinsang Kanor. Tatalikod na sana sila sa aming mismong sabungan nang biglang merong nagsalitang. Sandali lang. Huwag muna kayong umalis. Napalingon silang lahat sa pinanggagalingan ng may-ari ng boses na yon at to'y meron silang nakitang matandang lalaking halos kaidaran lang ni Lolo Pedro at may hawak itong isang mataas na uring panabong, isang panabong na kung tawagin ay sinibalang o kalimitang tinatawag ng mga sabungerong panuksukan. Ang panuksukang panabong o sinibalang ay mayroong pinaghalong mga balahibong kulay puti at kulay itim. Pantal-pantal ang kanyang kulay itim sa kanyang mga balahibo. Tinawag itong panuksukan dahil sa kanyang puting mga balahibo ay mayroong mga iilang itim na mga balahibong parang isiniksik lang o parang isnuksok lang sa kanya. At sa likuran ng matandang lalaking yon ay mayroon silang nakitang dalawang mga mama. At parang kung titingnay, ang matandang lalaking yon na may hawak na panuksukang panabong o isang sinibalang ay ang ama ng dalawang mga mamang nasa kanyang likuran. Halos lahat sila, Itay, kasama sila Mano Igme, ay banaag na ng mga katanungan kung sino ang taong yun. Kung kaya't, mawalang galang na po, Ginoo. At sa inyo, Tatang. Pero sino kayo at ano pong importanteng sasabihin niyo sa amin? Ang nooy seryosong pagkakatanong ni Mang Gaston sa kanilang tatlo. Marahang naglakad ang mga ito. Papalapit kina Itay at Doy. Ako si Piting. Piting, kung tawagin sa aming bayan. At kaya kami naparito pang subukan kung hanggang saan nga ba ang angking tapang ng inyong malagintong panabong na yan. Ang sabi ng matandang lalaking may hawak na panabong. Ganoon po ba, Tatang? At yan po bang mga lalaking nasa likuran mo yung mga anak niyo po? Hindi po ba? Ang nooy tanong pang muli ni Mang Gaston. Oo, mga anak ko sila. At ikaw, Teraso de la Riballas, Kano. Masyado nang nakakarindi sa aking pandinig yung pangalan mo. At yung malagintong panabong mo, nakakaumay na. Nakakaumay na kung pakinggan. Ang sabi ng matanda, lalo na nga sa kanyang kaharap na si Itay Kano. Kung kaya't, paring Kano, mag-iingat ka sa matandang yan. Dahil mukhang bastos siyang sabongerong yan. Pasensya na, paring Kano. Ayos lang yun, paring Omar. Dahil parang tama ka sa mga sinasabi mo. Dahil sa punto ng kanyang pananalita. Kuwan, Tatang Piting, ano po bang gusto niyong mangyari? Gusto kong ibangga sa inyong malagintong panabong itong aking panuksukan o sinibalang. Ngayong mismong araw na ito at bilang paggalang sa isang matandang sabongirong tulad ko'y, wag na wag mo sana akong hihindian, Kano? Masyadong nagulat silang lahat nang marinig nila ang mga sinabing yon ng matanda kay Itay. Mawalang galang na po, Tatang. Pero katatapos lang po makipagbakbakan ng aming malaginto. Kung okay lang po sa inyo at kayo po'y makakapaghintay, ay sa susunod pong linggo pagharapin po natin ang ating mga panabong. Wag na wag mo akong ipapahiya, Kano, iho. Dahil sa yan ang pinakang ayaw ko sa lahat. Kaya't sige na, ibangga mo na sa aking panuksukan yan si Malagintonyo. Dahil kung hindi,
Isa lang ang ibig sabihin yan. Hindi yan totoong hari ng sabungan, hindi ba? Pero, Tatang, huwag na huwag mong pipilitin ang taong respetadong sabongero at tanyag sa bagay na ayaw niya. Matuto kang ilugar ang pagiging matanda mo. Irespeto mo sila para irespeto ka rin ng iyong kapwa. Huwag mong sabihing mali ako. Bakit hindi ang panabong ko at yung panabong mo ang ating pagbanggain ngayon sa gitnang bahagi ng sabungan? Ang boses ng isang mama o ng isang matandang bigla na lamang sumingit sa eksena at meron ding hawak na isang nakamamanghang hiraw na panabong. Teka lamang ikaw, Eloy. Ang gulat na pagkakasambit ng matandang sabongerong si Tatang Piting sa sabongerong si Mang Eloy. Mga mahal naming kamundo, maraming salamat po sa inyong suporta. Pansamantala ko pong pinuputol ang kwento nating ito. Maraming salamat po sa inyo. Pasensya na po sa ating isang channel na Mundo ng Misteryo. Wala pa rin tayong ads hanggang ngayon. Pero mga 3 buwan pa siguro bago magkaroon. Mga December pa ho. Gawa siguro ng yung mga content na pinuha sa aking video at in-upload sa ibang channel. Pero wag po kayong mag-alala. Malapit na pong maayos yun. Maraming salamat po sa inyong lahat. At shout out po sa inyo. Sana po ay suportahan nyo po itong ating channel na ito upang dito po natin pansamantalang i-upload lahat ng mga kwento natin sa kabilang channel. Maraming salamat po sa inyo.